Agila at ang Maya. Isang malawak na tanawin ang makikita ng sinumang mga pupunta sa lugar na ito. May iba't ibang magagandang halaman at makukulay na mga bulaklak. Mataas ang mga punong parang nagpapaligsahang makarating ang langit. Iba't ibang hayop ang naninirahan dito. Nakatira dito sina Maya at Agila. Tunay na biyaya ng kaligsahan ang lugar na ito para sa kanila. Isang araw, nasa lubong ni Maya ang mayabang na si Agila. Palipad-lipad ito na parang eroplanong nagpapakita ng iba't ibang galaw. Sinadya niyang ipakita ito kay Maya. Napakayabang ni Agila kaya hinamon niya siya ni Maya. Madilim ang langit at maya-maya lang ay uulan na. Nakaisip na magandang balak si Maya. Agila, pabilisan tayong lumipad, hamon niya. Naluloko ka ba, munting Maya? Hinahamon mo ako sa isang paligsahan? Tanong ni Agila habang tumatawang nangungutya. Oo, hambog na Agila. Tama ka, hinahamon kita. Unahan tayong makarating sa bundok na iyon. Pero may lilipad tayong may bitbit. Mamili ka. Dahon ng gabi o bulak? May bitbit? Napaisip si Agila. Kung ang bulak ang dadalhin niya, ay tiyak na mananalo siya dahil mas magaan ito. Akin ang bulak, sagot ni Agila. Lihim na ngumiti si Maya. Malinaw, bulak ang iyo, dahon ng gabi ang akin. Tara na! Sa umpisa ng karera, hirap na hirap si Maya sa paglipad dahil sa dala niyang dahon ng gabi. Tuwang-tuwa naman si Agila dahil siguradong sigurado siya ang mananalo. Hindi nagtagal, nag-umpisa nang bumuhos ang ulan. Natuwa si Maya. Unting-unting gumaan ang dala niya dahil bumuhos lang ang patak ng ulan sa dala niyang dahon. Mas bumigat naman ang dalang bulak ni Agila dahil nabasa ito. Dahil bumagal ang paglipad ni Agila, unti-unti nang nagkalamang si Maya at di nagtagal ay nalampasan niya si Agila. Pagod na pagod si Agila pagdating sa bundok. Masama man ng loob ay tinanggap niya ang kanyang pagkatalo. Mula noon, naging matalik na magkaibigan na ang dalawa.